Welcome sa tinaguriang The City of Love ng Pilipinas at minsan na rin tinawag na The Queen City of the South. A city where the past is alive, the present is vibrant, and the future is rising. Ngunit ano nga bang dahilan kung bakit kailangan mong bisitahin at balik-balikan ang lungsod na ito? Ngayong araw, samahan niyo ako at alamin natin ang 6 na dahilan why you should visit this city. Welcome to Iloilo City! Una sa listahan ang napanatiling culture at heritage ng lungsod. Makikita ito sa mga luma ngunit na-preserve ng mga heritage structures kagaya na lamang nitong Molo Mansion na matatagpuan dito sa Locsin Street. Ito ay tinayo noong 1926 bilang Yusay Konsing Ancestral House. At ngayon, isa na itong adaptive reuse. Nagsisilbi itong heritage landmark ng lungsod at souvenir shops. Meron din itong mga cafe at open grounds kung saan pwede kang mag-relax. Isang lumang bahay na nananatiling buhay at kapaki-pakinabang. Dinarayo din itong Calle Real dito sa tinatawag na Old Downtown ng Iloilo. Dito makikita ang mga gusaling may American colonial at early Filipino craftsmanship. Parang lumalakad ka sa isang open-air museum, pero buhay na buhay ang negosyo at modern lifestyle sa umaga at napakaganda namang tanawin ito sa gabi. Siyempre ang sentro ng arts, history at collective memory ng mga Ilonggo, ang Iloilo Museum na matatagpuan sa city proper katabi ng provincial capital. Ang Iloilo Museum ay itinayo noong 1971 bilang kauna-unahing government-sponsored museum sa rehiyon at idinisenyo ng kilalang architect na si Augusto Nava. Sa loob makikita ang malawak na koleksyon ng paintings, antique pottery, banga, pre-colonial artifacts, religious figures, World War II memorabilia at maging mga perang ginamit noong panahon ng Hapon. Lahat nagsasalaysay ng kasaysayan ng Panay at Iloilo. At syempre, isang mahalagang simbolo ng kultura ng Iloilo, ang Dinagyang Festival. Ang Dinagyang Festival ay isang world-class religious at cultural celebration na ginaganap tuwing ika-4 ng linggo ng Enero bilang pagdiriwang sa Señor Santo Niño at pagpapakita ng mayamang kultura ng mga Ilonggo. Hindi mo lang ito makikita tuwing January, kundi pati na rin sa mga public arts, murals at sculptures sa buong lungsod at mga performance nito sa mga events tulad ng conferences at convention na ginaganap dito sa lungsod. Kilala ang Dinagyang sa kanyang Ati Tribe street dance competitions, mabilis na drum beats, elaborately designed costumes at synchronized choreography na kilala sa Pilipinas at abroad bilang isa sa pinakamagandang street dance festivals. Noong 2006 ang Dinagyang ang kauna-unahang festival sa bansa na nakatanggap ng Asian Tourism Forum Award. At kilala rin ito bilang unang nagpakilala ng carousel performance style sa mga street festivals ng Pilipinas. Palakpakan po natin ulit the Iloilo Dinagyang Dancers! Number 2, ang malalim na pananampalataya ng mga Ilonggo at makikita ito sa kanilang malalaki, magaganda at makasaysayang mga simbahan. Una na rito, ang Molo Church. Ang Molo Church ay isang bihirang halimbawa ng Gothic Renaissance architecture sa Pilipinas, kilala sa matataas na pointed arches at symmetrical facade. Itinayo noong pang 1831, ang Molo Church o ang St. Anne Parish ay kilala din bilang Women's Church. Dahil sa loob nito, makikita ang kahangahangang interior ng may 16 life-size statue ng mga babaeng santo, kasama ang intricately carved retablos at stained glass windows na naglalarawan ng mga biblical scenes.
Isa pang haligi ng pananampalataya ng mga Ilonggo ay ang San Jose Church. Orihinal na itinatag ng mga Jesuita noong 1607, ito ay isa sa mga pinakamatandang parokya sa Iloilo City at kilala sa eleganteng fasad na may kombinasyon ng Spanish, colonial at neoclassical elements. Ngunit ang pinakatanyag na simbahan dito ay ang Haro Cathedral. Ang Haro Cathedral o opisyal na kilala bilang The National Shrine of Our Lady of the Candles ay itinayo noong 1874 at kilala sa Romanesque Revival architecture na may massive pillars, rounded arches at iconic twin towers sa fasad. Sa loob nito, kapansin-pansin ang malapad at mataas na nave, eleganteng chandelier at ang revered image ng Nuestra Señora de la Candelaria. Nakakaiba dahil sa tanging babaeng santo na nakalagay sa may baptismal font sa harap ng simbahan. Meron itong belfry o ang kampanaryo ng simbahan na hiwalay na nakatayo sa kabilang bahagi ng plaza at isa sa iilang bell tower sa Pilipinas na nakaligtas at muling naitayo pagkatapos ng matinding lindol noong 1948. Number 3. Isa ang Iloilo City sa nagbibigay halaga sa sapat na pampublikong espasyo para sa mga mamamayan nito, kagaya ng mga parks and plazas. Isa na nga rito ang tanyag na Haro Plaza, na kilala rin bilang Graciano Lopez Haina Park, isa sa pinakamalalaking heritage plaza sa Iloilo at napalilibutan ng mga makasaysayang istruktura tulad ng Haro Cathedral at Haro Belfry. Makikita rito ang World War II Veterans Memorial, isang restored bandstand, landscape gardens, at malalawak na open spaces na nagsisilbing sentro ng community gatherings at lokal na aktibidad. Narito rin ang Molo Plaza na isa sa pinakakilalang heritage plaza ng Iloilo na kamakailan lamang ay inarestore noong 2022 upang ibalik ang dating ganda ng open space nito katapat ng makasaysayang Molo Church. Ipinagmamalaki ng plaza ang Greek goddess statue, isang eleganteng fountain, at ang restored gazebo o bandstand na nagbibigay ng classic at Instagrammable-worthy ambience para sa mga bisita at lokal. Isa rin ang Plaza Libertad sa mga pinakamagandang pampublikong plaza sa Iloilo at matatagpuan sa tapat mismo ng Old Ayuntamiento na siya pa rin kasalukuyang Iloilo City Hall. Mayroon itong landscape garden, mga lumang puno, a central monument at open spaces na ginagamit para sa civic events, public gatherings at mga community celebration ng lungsod. At alam nyo ba na dito unang itinaas ang bandila ng Pilipinas sa Iloilo noong 1899? Kaya tinawag itong Libertad bilang simbolo ng kalayaan. Pang-apat, ang Iloilo City ay tagumpay sa pananatili nito ng kalinisan at kagandahan ng lungsod. Sa katunayan, ang Iloilo River Esplanade na may habang mahigit sa 9 kilometers ay isa sa pinakamahaba sa buong Pilipinas na idinisenyo bilang pedestrian-friendly space para sa walking, jogging, biking at community leisure activities. Kilala ito sa malinis na ilog, well-maintained gardens, shaded walkways at pocket parks na nagbibigay ng malamig na nature-rich environment sa gitna ng urban growth ng Iloilo City. Ang Iloilo City ay aktibong nagpapatupad ng urban gardening at greening programs, kabilang ang mga plant nurseries, community gardens at tree growing sites na tumutulong sa pagpapayaman ng local biodiversity. Makikita sa iba't ibang bahagi ng lungsod lalo na sa mga parks, plaza at sa kahabaan ng Iloilo River ang well-maintained landscape areas na may native trees, ornamental plants at eco-friendly design elements na nagbibigay ng mas malamig na microclimate. Dahil sa mga puno na nasa palibot nito, talagang mararamdaman mo yung lamig ng klima, no? Kaya kilala ang Iloilo bilang isa sa mga greenest and most livable cities in the Philippines.
Number 5, Iloilo is a progressive city. Ang Iloilo City ay kilala bilang isa sa pinakamabilis umunlad na highly urbanized cities sa Pilipinas na may matatag na business climate, modernong infrastructure at investor-friendly governance. Makikita ang pag-unlad nito sa lumalawak na skyline, mixed-use development tulad ng Mega World Iloilo Business Park at mga business district na nakatuon sa IT, BPO, tourism at corporate services. Dahil sa tuloy-tuloy na urban growth, infrastructure investment at maayos na urban planning, binansagan ng Iloilo bilang isang model city para sa mga modern development na hindi sinasakripisyo ang heritage at environmental sustainability. Ang pang-anim at panghuli sa listahan at pinakababalik-balikan mo sa Iloilo ang kanilang masasarap na pagkain. Alam nyo ba na noong 2023, kinilala ang Iloilo City bilang isang UNESCO Creative City of Gastronomy? Ang patunay dito, ang iba't ibang restaurant na nagsuserve ng authentic local dishes. Isa na nga dito, ang sikat na Tatoy's. Ang Tatoy's Manukan at Seafood Restaurant ay isa sa pinakamatagal at pinakasikat na kainan sa Iloilo. Kilala mula pa noong 1970s para sa kanilang native lechon manok na niluluto sa uling gamit ang tradisyonal na paraan. Matatagpuan ito sa tabing dagat sa Villa Beach, kaya habang kumakain ka ng seafood, inasal at iba pang Ilonggo dishes, mararanasan mo ang preskong hangin at coastal ambience na nakadagdag sa charm ng lugar. Kung gusto mo naman ng international cuisine, bisitahin ang Hardin Restaurant na kilala sa kanyang Greek Mediterranean-inspired menu na nag-aalok ng fresh salad, grilled meats, pasta at iba pang international comfort dishes sa isang garden-style setting. Siyempre, kapag pagkain ang pinag-uusapan, hindi pwedeng palampasin at dayuhin ang La Paz Public Market. Sa mga coffee lovers, dito matatagpuan ang sikat na Mods Cafe na madalas na rin maitampok sa mga vlogs at mainstream media. Tampok dito ang iba-ibang coffee mugs na may kanya-kanyang pangalan. Pwede ka rin manood habang piniprepare ang iyong kape. Pwede ikaw, at ano ha, masama, masiyati, rice. Oo, sige. Kirby, ikaw nagatag sa iya. Tarel. Huwag niyo blan, naging akong ito. Huwag niyo makalpusin ito. At higit sa lahat, hindi kumpleto ang Iloilo tour mo kung hindi mo matikman ang original La Paz Batchoy. Kaya sinubukan natin ang Ted's Old-Timer La Paz Batchoy na isa sa mga pinakamatagal at pinaka-iconic na batchoy restaurant sa Iloilo. Nagsimula noong 1945 at naging pioneer sa pagpapopularize ng La Paz Batchoy sa buong bansa. Kaya dito sa Iloilo, isang bagay ang hindi maikakaila. Ang lungsod na ito ay hindi lang basta't dinarayo, kundi minamahal at binabalikan. Mula sa mayamang kasaysayan, magagandang simbahan, malalawak na espasyo, malinis na kapaligiran, mabilis na pag-unlad, hanggang sa pagkaing tunay na nagbibigay kilala, ipinapakita ng Iloilo City na ang pagiging City of Love ay higit pa sa pangalan. Ito ay isang karanasan na gusto mong balik-balikan.